sa subject, sagutin pa nila yung media men. Pangalawa po, yung binabanggit ko po kanina, yung law, tinatag po yun na wala pang body camera. Ngayon po, obligado na po tayo. Pangatlong punto po, pagpasok mo pa lang po dun sa bahay ng suspect, lahat po tayo, meron ng cellphone. So, I think, sa position po ng NPC, hindi na po necessary yung kasamahan namin na sasama pa sa kanila. Do you share the same sentiment, representative from the KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, sir? Magandang hapon po. Ganun din po yung sentimiento namin kasi it's a burden eh. And a lot of times kasi, wag naman magagalit ang PNP, minsan may usapan on how to go about doing that, which also explains why most cases in court are dismissed, ano? Kasi pagdating din sa chain of custody ng mga ebidensya, nadadamay din yung media. And that really poses a lot of problem. Mayroon na bang incident na nagkaroon ng pagbabanta yung media dahil tumistigo po siya sa isang drug case? Sunod-sunod po, hanggang ngayon tuloy-tuloy ang administrasyon na ito, lalo na itong administrasyon po na ito, talagang seryoso po sa fight against illegal drugs. Meron na po bang insidente na natanggap kayo sa inyo, sa inyong hanay, sa KBP na nakatanggap ng mga death threat ang inyong miyembro, reporter o writer? So far naman po wala kasi with respect to drugs cases, base po dun sa datos, karamihan ng mga nadidemanda yung mga maliliit na tao lang din. So kaya kadalasan wala masyadong pangamba sa amin na mag-testify, but then it remains a burden, and more importantly, lagi din namang nakakatakot yung kalagayan ng aming mga broadcasters kasi lagi silang nabalagay sa panganib. So itong mga bagay na ito makakadagdag pa kasi potentially what if kung yung mahuli, for example, malaking isda, then definitely the testimony of the media man would be very very crucial. So nakakatakot talaga, no? So hindi natin maiaalis yung ganun. And we also share the same view na dahil may camera na ngayon, meron na din naman mga cellphones. Kasi when 9165 was enacted, I remember I was working here. One of the issues that was raised was exactly to establish the authenticity of the arrest that was actually affected. But the problem right now is because at that time, there was really no way of getting to know the truth unless, of course, you have people who can personally testify based on their personal knowledge. But right now, with all these technologies and with all these existing laws requiring them na makita yan ng buo, hindi na kami kailangan. Sana tanggalin na kami talaga. Alright, maraming salamat po. Na pinaparating ko lamang po at bumubulong na si chairman dito, sabi niya medyo lumalayo na tayo sa jurisdiction niya. Pinapaalam ko lang, Mr. Chair, yung sentiments po ng mga kasama natin dito at a-attend din po ako sa hearing. Actually, na-file na po. Tayo po nag-file ng bill yan dito sa Senado para po maalis po yung media men and women bilang testigo, pero napunta po yan sa public order and safety. So, doon po ididinggin. Anyway, maraming salamat po, Mr. Chair. I have other questions pero paunahin ko na po kayo. Mukhang mas mahalaga po yung inyong mga katanungan po. Ako follow-up question kay attorney. Attorney ni Pomeseno. Nag-check po kami sa house. Wala po silang final na FOI. Ang final po nila iba, Truth and Integrity in Digital Communication Act. Paki-check na lang po kasi para maganda po yung natin, coordination natin. Iba po yung kanila? Titingnan po namin. Pero Mr. Chair, pagkaintindi ko, dahil nakausap ko dati yung dating PCO Secretary, si Secretary Martin Andanar, definitely meron silang ipinasok dyan nung kapanahonan ng dating Pangulong Duterte, dahil instruction na rin po ng dating Pangulo na maghain ng isang panukalang batas. So, definitely alam ko kung meron. Hindi ko lang alam kung ano po ang title, pero yun na nga po, nag-usap po kami ni dating Secretary Martin Andanar, sinasabi niya na gusto nga raw ng Pangulo para maging transparent, lahat ng opisyal ng pamahalaan, walang excuse para maiwasan din ng korupsyon, etc., etc. So, I'm very sure na between 2016 hanggang 2022, may na-file sa ngayon po wala. Administrasyong Duterte. Sa ngayon po wala pa po silang na-file sa malaking kapulungan. Tsaka noong 19 Congress po, lagi po tayong nag-privilege speech dito. Lagi po natin sinasabi yun na nasa saligang batas ang public information at inihingi nga po natin ng suporta lagi ng Pangulo na gawing lidak.
Kasi pag naging lidak po ito, mabilis pa po sa alas 4 itong ma-approve. Kaya siguro, Attorney Nepomuceno, mas maganda po kung maglalabi din po kayo sa mahal na Pangulo para ito'y maging lidak. Kasi pagka sinabi naman po ng Pangulo, mabilis yung mababang, malaking kapulungan. Dito po kasi sa amin, wala po talagang problema. Katunayan, handa nga po kami maglabas ng mga salin namin dito. Wala kaming problema dyan. Ang kailangan lang po namin, bago tumakbo kasi ang isang batas, maging batas yan, kailangan meron dun sa kabila. Hindi po pwedeng kami lang. Isa po, Mr. Chair, may dagdag ko lang. Ito po pag may batas na ito, naipasa po ito po susuporta dun sa kay Pangulong Marcos na President's Golden Age of Transparency. Yung kanyang binabanggit. So, kailangan na ho siguro talaga ito. Well, anyway, I don't know, PCO, I think you should be the one to follow this up and make sure na nakafile po ito para tumakbo na ho ito at mailusot po natin ngayon. Kung hindi po lumusot at nagbulag-bulagan po nung 19th, 18th, 17th Congress hanggang 14th, dito we will make sure na lulusot po natin ito. Hindi po pwedeng hindi po ipalusutin ito paalang-alang sa taong bayan. And this is the reason why, ladies and gentlemen, na wawalan po ng tiwala ang taong bayan because they really think that we're hiding something, lalo na tayo sa gobyerno. All of us here, except po dun sa mga NGOs. All of us here, police, SEC, COMELEC, what have you, PCO, tingin ho ng tao na we're hiding. Wala silang makita. Gusto nilang i-check. Kunwari, Senator Erwin Tulfo, hindi makita, di ba? I-google niya. Or gusto niya makita. Crisia Casey Abihar, ano ba ito? Or si Antonio Maralag, ano ba ito? Saan ba nag-graduate ito? Saan ang galing ito? Sinong asawa nito? O si Ma'am Abigail Tria. Wala naman siya makuha information. So, kung magdududa siya, may chismis sa kanya. O yung si ganito, si ganyan, congressman na gano'n. Naku, napakadami, siguro nagnanakaw yan. Paano niya mati-check? So makikinig lang. This will also help us from spreading fake news. Kasi if we have this information, mailusot po ito, then babawasan po yung fake news, yung chismis sa social media. Kasi yung mga tao, they're just relying, si ganito, si Mr. Robin Padilla pala ito, naku, meron pala itong jumbo jet ito. Oo. Ako na, kaya nga. Whereas kung meron kong information, di ba, Mr. Chair, kung nandoon yung freedom of information, isang pindot mo lang, itatype yung pangalan, Padilla, Robin Hood. Makikita doon kung ano. Hindi naman pala ito, wala pala. Fake news, di ba? This will all answer ito mga spreading of lies and fake news. That's why I'm saying, PCO, you should be the forerunner on this. Kayo dapat na nasa front line on this to make sure na maipasa po itong batas na ito. O dahil sa tulong po ng NGO po namin na know your right to know. Di po ba? Otherwise, wala. Lahat po tayo biktima ito. At lalo na, this is the right time that we move forward, we pass this law dahil galit ang taong bayan, hindi lang po sa mga politiko. Sa lahat na nasa gobyerno, tingin po nila na lagi tayong may tinatago, meron tayong ginagawang kalokohan. And this is our weapon against those line of thinking na may ginagawa tayong katarantaduhan, na mayroon tayong tinatago, mayroon tayong ninanakaw every day. This will prove na walang tinatago yan. Ito impormasyon. Pumasok siya, ito yung kanyang ari-arian, etc., etc. Hanggang ngayon, ito pa rin. Yung mga anak niya nag-aaral sa mga ganito. This is the only way that we will stop people from thinking ill on people in the government, especially officials. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Meron po pala nag-file. Iba lang yung title nila. Pero sigurado po ba kayo nag-hearing na sila? Wala pa pong hearing, ano? Importante yung hearing eh. Sana po, pero sa inyo silang mag-hearing din. Para sabay po tayo. Samantalayin po natin kasi yung clamor ngayon. Ang tao kasi hinihingi ng tao eh. Pagka ituloy-tuloy po natin ito, mamahalin tayo ng tao. Lalo na po ngayon na medyo ang reputasyon ng dalawang house medyo nakasalalay. Napakaganda po na ipasa natin to ngayon para makita po talaga ng tao na seryoso po tayo. Ito po yung pagkakataon eh.
eto na yun. Kung ma-rule natin, ma'am, oo, kung ito na talaga yung kunin natin yung wind ba, may wind. Ito yun eh. Sana po. Opo. Kanina po tango ng tango si Ma'am Miss Gita Keshwani. Opo. Ma'am, sa Makati Business Club, do you speak English, Tagalog, or Ilocano? English and Tagalog po. Doon na lang tayo sa Tagalog. Opo. Ma'am, ano po ang posisyon ng Makati Business Club? Salamat po, sir. Actually, meron po akong na-prepare na isang paragraph lang po. So, sir, on behalf of Makati Business Club, we would like to express our strong and continued support po for the passage of the FOI law. MBC has long advocated for the transparent and accountable governance as reflected in our previous statements po, which consistently call for greater access to timely, accurate, and affordable information. We also support the passage of the FOI bill during the previous Congress po. FOI is not only a government issue kasi po, it's also a business issue. Kasi we rely po on reliable data to make sound decisions and good investments po sa Pilipinas. So we are currently preparing our updated position paper po. We will convey it po, sir, to you, Mr. Chair. We also conveyed it earlier this year po for the previous law to you as well, sir. Sige po. Kasi ma'am, known naman po sa amin lahat na napakalaki ng influence ninyo sa politics, ano? Napakalaking bagay po kung kapartner kayo ni attorney ni Pumuseno na magbigay ng pressure. Kasi kailangan po talaga ng pressure nito. Oo, kailangan natin ng lobby. Totoo po yun. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Kasi the experience ko din po dito. Opo, kasi talagang pagka hindi ka lidak dito, medyo alam nyo na. Opo. Sana po, ma'am, Sir Nepomuceno, may kapartner ka na, katabi mo pa dyan. Boss, yun ang kailangan natin yung lobby ng non-government. Napaka-important. Lalo na po ngayon, maraming susuporta sa inyo. Nandyan sila sa inyo. Bago po ako tumalon, re-release ko lang po si Comelec. Hindi ko siya ma-release kanina pa kasi baka tatanungin ka po nung aking mga artillery dito. Pwede na po kayong maka-alis, sir. Kumain na po ba kayo? Dali niyo yung pagkain. Ginastusan niya lang gobyerno. Yes, Chairman. Opo. Thank you very much and rest assured that we will look into, we will study and take into consideration the concerns of Senator Tulfo. And as soon as possible time, we will submit our position paper as far as this bills is concerned. And again, ulitin ko po, 100% po ang COMELEC na suporta dito sa panukalang ito. Maraming salamat po. Opo. Ang gusto ko lang po paalala sa lahat, masyado tayo kasing nandun yung passion natin Yung passion natin na ilabas ng totoo. Pero kukunti lang ng politician na katulad ko, anytime, sabi ko nga, kung labasan ng salin, walang problema Dati naman na akong mayaman. Hindi naman ako, alam nyo na, galing din naman ako sa magandang trabaho. Hindi tayo takot. Pero siyempre, sa saligang batas, malinaw din yung karapatan ng tao. So, pagdating sa information, kailangan din maging maingat tayo sa paglinang, sa paggawa ng batas na to. Kasi malinaw din sa saligang batas ang human rights. May karapatan ng bawat isa. So, may hangganan yun Opo, ang mahirap yung pangako tayo ng pangako, ganito gagawin natin. Hindi, may saligang batas tayo na kailangan natin sundin. Kailangan nandun pa rin yung free will ng politiko Kasi hindi natin pwedeng asahan lang yung batas. Kasi kung batas ang pinag-usapan natin, magsasalpukan ng saligang batas. Kailangan malinaw po tayo doon, lalo na po kayo, sir. Hindi din po tayo pwedeng tango ng tango. Kailangan sa atin, criminology po ako, may karapatan ng suspect. Tandaan po natin, due process. Opo, nandiyan po yan sa ating, Miranda, medyo refresh mo ko, sir. Naman, police din tayo Kaya po, sir, din po, kasi yung mga katulad po nung medical, medyo pag-aralan niyo pong mabuti yan. Opo, ang importante po dito, ma-convince natin ang mga politiko
na sa free will nila, kung gusto mo talagang